everyone, welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video. And last week, I talked about using Ozempic. So binanggit ko doon kung paano ako nagsimula, kung bakit ako nag-Ozempic, kung paano siya gamitin, mga ganon. Ngayon naman sa video na to, pag-usapan natin yung effects, side effects, and yung result ng paggamit ng Ozempic sa akin. So, nagsimula akong gumamit ng Ozempic exactly March 4 this year. And that was a Tuesday. So, every Tuesday, yun na yung turok day ko or injection day ko. And yes, once a week lang yung paggamit ng Ozempic. Ngayon, kung curious kayo kung totoo bang may side effects ang paggamit ng Ozempic at ng ibang mga GLP-1 medications, yes, totoo po yung mga side effects na yon. Pero ano ba muna yung GLP-1 and bakit ba nakakapayat to? So, yung GLP-1, natural hormone yan ng katawan natin na napoproduce sa small intestines. At ang sabi dito, it plays an important role daw sa pag-regulate ng blood sugar levels, appetite, and ng digestion natin. Yung ganitong mga medication na semaglutides, kagaya nga ng Ozempic, Wegovy, yung mga Mounjaro, yung mga ganyan, nagre-release sila ng GLP-1 antagonists. So sa akin, both yung type 2 diabetes and obesity ko yung kailangang i-manage, kaya ako pinapagamit nito ng mga doctors ko. Ang problema lang sa ganitong mga semaglutide, meron talaga silang side effects. Most common, constipation, nausea, vomiting, and diarrhea. Maliban sa diarrhea, lahat ng yan naramdaman ko na at ito pa nga po yung lahat ng naramdaman kong side effects simula nung gumamit ako ng Ozempic. So sa first and second week ng pagturo ko ng Ozempic, sa stomach ako nagtuturok or sa tiyan. Sa first and second week na yan, nakaranas ako agad ng constipation. Ang ginagawa din kasi nitong GLP-1, hindi niya agad daw tinutunaw yung kinain mo, ganon. So, matagal kang busog. Hence, hindi ka masyadong kakain, kaya makakatulong siya na pumayat ka. So, yun nga, yung first 2 weeks ng paggamit ko ng Ozempic, constipation yung pinaka-naranasan ko, tapos konting fatigue, pero wala pang mga nausea, wala pang ganon. Pero isa pa palang naramdaman ko, acid reflux, yung talagang dighay ako ng dighay. Kaya kapag ka gumagamit ng GLP-1 medications, sinasuggest din ng mga long-time users na dapat lagi kang merong antacids. At ako, lagi akong merong antacids kahit noon pa. Lagi akong may mga Kremil S, mga Gaviscon, yung mga ganon. And nakakatulong sila guys, lalo na kapag ka gumagamit kayo ng mga GLP-1 medications. Pagdating sa third week, sinubukan kong magturok sa hita. Sabi kasi ng mga GLP-1 users na napapanood ko, na try nyo daw iba-ibahin yung injection sites nyo. So yung mga sites kung saan kayo pwede magturok ng semaglutides o ng GLP-1 medications, unang-una nga sa tiyan, yung sa fatty part or yung sa bilbil. And nabasa ko rin at napanood ko rin na mas maganda daw yung medyo malapit sa pusod, sa paligid ng pusod, ganon. Tapos pwede rin sa hita, sa upper thigh, pero yung malaman na part. And pwede rin sa braso, yung sa may bandang likod dito, yung fatty part din. Sabi ng iba, it doesn't matter kung ano yung injection site, pero yung marami na akong napapanood na, to them, it matters kasi parang hiyangan siya. So, maganda daw na itry mo sa iba-ibang parts kasi nga, malalaman mo kung saan ka hiyang. So, yung iba nagtuturok sa hita, lesser yung side effects nila, pero mas naglulose sila ng weight. Tapos yung iba, pag sa arm sila nagturok, gano'n naman, mas maganda yung effect sa kanila. Actually, hindi naman to sinabi ng doctor ko sa akin. Sana wag niya akong pagalitan kung mapapanood niya to. Pero, tinry ko lang gawin yon. So, yung third week nga, tinry ko sa hita, grabe. Yun yung unang pinakamalalang side effect sa akin. Ang lala talaga ng mga side effects. Ang problema doon, ang masaklap pa doon, walang masyadong weight loss. Actually, walang weight loss talaga. Stagnant yung weight ko that week. Grabe yung third week na yon, nausea kung nausea talaga, naramdaman ko na yung nausea. Tapos ayun nga, malalang constipation, acid reflux, fatigue, mga ganon. The following week, fourth week ko na to, tinry ko naman sa arms ko. So, walang masyadong side effects dito. Ang problema, stagnant lang din yung weight ko. Steady lang siya, ganon. Kaya, pagdating ng fifth week ko, binalik ko na sa stomach. Tapos simula nun, laging sa stomach na ako nagtuturo. Kaya sa stomach na lagi kasi kahit na meron akong nararamdaman na side effects doon, mas nakakakita naman ako ng weight loss effect sa kanya. So, lagi na lang doon akong nagtuturo para wala ng problema. So, simula yung first week hanggang fifth week ko, 0.25 mg lang yung dosage ko. Pagdating ng sixth week, tinaas na ng 0.5 mg. At grabe, yung unang-unang shot ko ng 0.5 mg, it's the worst side effect ever na naranasan ko. Grabe. Pagkaturok ko pa lang,
alam mo yung parang uminit sa tiyan, parang naramdaman ko agad siya. Tapos ayun na, ang lala na ng constipation ko, ng acid reflux ko, dighay ako ng dighay. Naranasan ko na rin yan ng first 5 weeks, pero hindi ganun kalala yung dighay. Pero dighay ka ng dighay, siguro yun yung tinatawag nilang sulfur burps. Tapos doon ko nararamdaman yung parang nasusuka ka, yung sukang-suka ka, pero hindi ka nasusuka eh. Malalang nausea talaga. Tapos ang lala ng fatigue, parang pagod na pagod yung katawan mo, ganun. Parang gusto ko laging humiga, gusto ko laging matulog. Ganun yung pakiramdam ko sa unang 0.5 mg shot ko. Pero habang tumatagal naman na, hindi na ganun kalala yung mga side effects na yon. Yung mga nararanasan ko ngayon, same side effects pa rin, pero hindi na ganun kalala. Hanggang ngayon, naka 0.5 mg dosage pa rin ako. Wala na masyado yung nausea ngayon eh. Hindi na ako masyadong nakakaramdam ng nausea. Pero ang nandyan pa rin yung constipation at saka yung fatigue. Yung acid reflux, minsan na lang din. Hindi ko rin naranasan ever yung magkaroon ng diarrhea. Hindi ko naranasan yan. So ngayon, constipation and fatigue. Ang malala sa akin ngayon yung fatigue. Yung parang laging pagod na pagod yung katawan mo. Pero nilalabanan ko yan by doing exercises. Kahit na pagod yung katawan ko, I make sure na kumilos ako kahit na ilang sandali lang, ganon. Kasi ayoko yung hihiga lang ako. Ayokong maging sedentary life ulit. Ganon, nilalabanan ko siya. Dadagdag ko lang din dito na madalas akong magkapasa sa injection sites kung saan ako nagtuturo. Kaya mas maganda raw na iba-ibahin mo yung areas ng pagturok mo. Kung sa tiyan man yan, wag sa isang area lang. Ibahin mo, minsan sa left side naman, minsan sa right side naman, ganon. Baka doon magka-scar tissue at saka yun nga, magpapasakay. Sa akin, lagi akong nagpapasa talaga. Pero maliit lang naman yun kasi maliit lang naman yung needles. Tapos isa pa pala sa na-experience kong side effect, grabe akong mag-hair loss ngayon. Ang nipis-nipis na nga ng hair ko kasi I have very fine hair. As in, manipis yung strands ng hair ko. Tapos manipis pa yung kabuuan niya. Ngayon, mas numinipis siya. Nung una iniisip ko, dahil kaya to sa Ozempic ko. Tapos ayun, napapanood ko rin sa ibang mga gumagamit ng GLP-1 na naglo-lose sila ng hair. So yung iba, nagtitake ng biotin, yung mga ganon, para sa hair loss nila, ng collagen. I plan to use minoxidil. Medyo mahal nga lang yun, pero gusto kong gumamit nun. Tsaka, nagsisimula na ako ngayon ng biotin tsaka ng collagen. So, ano naman yung magandang effect sa akin ng Ozempic tsaka ano yung resulta? Una sa lahat, within normal na yung blood sugar ko. Bago ako mag-Ozempic, nasa 160 to 170 mahigit yung FBS ko. Tapos, after a month of using Ozempic, pinaglab ako ulit ng doktor ko and bumaba na sa, asan ba yun, 124. Nasa 124 na lang yung FBS ko. Bumaba na siya pero wala pa siya sa normal. And I just wanna say na, bukod sa Ozempic, may kasamang oral medication pa for my diabetes ha. And then, itong huling check-up ko nung May, bumaba na sa 83 or 84 yata yung FBS ko. So, within normal na siya. Kaya sobrang saya ko at sobrang saya din ng doktor ko. However, tuloy pa rin yung oral medication siguro para protection ko pa rin at ma-maintain and para mas bumaba pa siguro ng konti, pero hindi niya na tinaas yung dosage ng Ozempic ko. Stick to 0.5 mg pa rin ako hanggang ngayon. Actually, kahit yung ibang mga sakit ko, gaya ng hypertension, na ma-manage pa rin talaga. Kasama na din yung oral meds ko, tsaka dahil din dito sa Ozempic. When it comes to weight loss naman, before ako mag-Ozempic, nasa about 135 kilograms ako, mga 298 to 300 pounds yun. So, i-round off na lang natin ng 300 pounds. Pero bago kasi ako mag-Ozempic ng March, nung December 2024 kasi nung na-diagnose ako ng diabetes, nasa 305 or baka mas higit pa yung timbang ko that time nung December. Pero nung na-diagnose ako ng diabetes, binawasan ko yung kain ko. So, tinanggal ko yung white rice, binawasan ko yung mga sugar intake ko. Tapos, nag-start na rin ako ng medication, yung metformin, yung oral meds ko. So, simula December 2024 hanggang nung bago ako gumamit ng Ozempic ng March, nag-lose ako ng mga 5 pounds siguro. And then, yung starting weight ko nga, bago ako mag-Ozempic is 135 kilograms. So, pagdating ng February, nag-switch na ako ng doktor. Ginawang mas matapang na yung diabetes medication ko. So, from metformin, ginawa na ng sitagliptin with metformin ng bagong doktor ko, yung doktor ko ngayon. Tapos, ayun nga, nag-start ako ng Ozempic ng March 4. So, again, starting weight before using Ozempic is 135 kilograms. And then, after a month, nasa 130 kilograms ako. So, parang 5 kilos yung nawala sa akin sa loob ng isang buwan. Pag nagtitimbang kasi ako, minsan pa iba-iba. Minsan bumababa, minsan tumataas, minsan bumabalik sa dati, ganon. Lalo na kapag hindi pa agad natutunaw yung kinain ko. Kasi nga, di ba, sa Ozempic or sa GLP-1 medications, hindi agad-agad natutunaw yung kinakain natin. Pero alam mo yung kahit na minsan parang hindi nagbabago yung weight ko sa timbangan, feeling ko gumagaan yung pakiramdam ko. Parang hindi ganun kabigat dalhin yung sarili ko. Alam mo yun, kasi pagka sobrang taba ka, mararamdaman mo yung bigat mo eh. Pero ngayon, parang nararamdaman ko na mas gumagaan yung pakiramdam ko. Tapos kapag nahawakan ko yung mga braso ko, nakikita ko yung hita ko, especially my face, parang umiimpis siya talaga compared before.
Kaya sinasabi ng mga napapanood ko ng mga long-time users ng mga semaglutide or ng GLP-1 medications, wag daw magre-rely sa timbangan kasi nga, hindi agad natutunaw yung kinakain natin. So, minsan nandyan siya ng mga 2 days yata, ganyan. So, siguro minsan may water weight din daw, kaya mas mag-measure daw ng katawan. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi nga, minsan, napapansin ko, bakit ganito na naman yung timbang ko, parang tumaas na naman. Pero yung pakiramdam ko, ang gaan-gaan. Feeling ko lumiit yung tiyan ko. Feeling ko, parang ang gaan ng tiyan ko. Dati kasi alam kong mabigat yung tiyan ko kasi parang ang laki-laki niya talaga. Yung ganun yung pakiramdam ko dati. Ngayon, parang nabawasan yon, pati yung mga inflammation na sinasabi ng katawan. Parang feeling ko, nababawasan yung ganun. Pero sa timbangan, paiba-iba siya. Minsan tumataas nga, minsan bumababa. So, hindi kasi ako nakapag-measure yung mismong before ako nag-Ozempic. Pero natatandaan ko, nung December, alam nyo ba, parang nasa 57 to 58 inches na yung waistline ko noon. So, nakapag-measure na lang ulit ako 1 month pagkatapos kong gumamit ng Ozempic kasi hindi ko naisip na kunin yung measurements ko bago ako mag-Ozempic. Hindi ko naman alam na magiging ganun yung mga side effects sa akin. So, ayun, March 31, yung first na nag-measure ako, simula nag-Ozempic ako, and nasa 52 na lang yung waistline ko. Alam kong lumiit siya. Tapos ngayon, mas nabawasan pa ng 1 inch, so nasa 51 na lang yung waistline ko ngayon. Pati yung ibang parts na minemeasure ko sa bust, sa hips, nagliitan din sila sa mga hita, ganyan. So, balikan natin yung timbang. Ayun nga, nag-start ako sa 135 kilograms. Ngayon, nasa 127.8 kilograms. So, sa isang buwan, nag-lose ako ng 5 kilograms. Pagkatapos noon, hindi ko na monitor kung ilan pa yung na-lose ko after ilang weeks, ganito, ganyan. Basta, from 135 ngayon, nasa 127.8 kilograms ako. At sana mas bumaba pa. Pati yung measurements ko, sana mas bumaba pa. So, kung sa pounds naman natin titignan, bago ko mag-Ozempic, nasa 300 pounds ako. Ngayon, 281 to 282 pounds. Actually, may mga taong ang bilis nilang pumayat sa Ozempic or ibang mga semaglutides. Ang bilis talaga, like sa 2 weeks, nakaka 10 pounds na agad sila or mas mahigit pa. Sa isang linggo, may nakakalus ng 12 pounds. Of course, maiinggit ka talaga sa mga ganon. And mababother ka kung anong ginagawa mong mali. Bakit hindi ka naglo-lose ng weight? Pero dahan-dahan lang kayo and make sure na guided kayo ng doctors niyo. Huwag kayong magmamadali. Laging sinasabi sa kanya ng doktor ko, umpisa pa lang, nung binigay niya sa akin yung unang reseta ng Ozempic, sabi niya, huwag kang magmamadali ha. Sabi niya, doon daw nagiging pangit yung resulta. Baka daw mamaya mag-starve ka naman, yung mga ganon. Ang sabi niya nga sa akin, ang i-goal ko lang sa loob ng 6 months ha, sa loob ng 6 months, 10 kilos lang. Isipin niyo kung ilang pounds lang yun, 20 pounds. Eh ngayon, nakaka 3 months pa nga lang ako. Pero 7.2 kilos na yung nawawala sa akin. At hindi ko yan inifortan ng to. Hindi naman daw mabilis talaga yung effect yan. And usually, mas makakita ka ng effect kapag sa 6th month mo na daw, gano'n. Hindi miracle drug itong Ozempic or yung ibang mga semaglutides and GLP-1 medications. Tools lang sila na makakatulong sa'yo para gumaling yung diabetes mo at para makapag-lose ka ng weight, especially when it comes to weight loss management. Hindi siya miracle drug na, okay, mag-Ozempic ako, mag-semaglutide ako, magtutulok ako nito, kakainin ko lahat ng gusto ko, gagawin ko lahat ng gusto ko, hindi ako mag-exercise, ganyan. Hindi guys, hindi ganon. So, you have to put in work habang yung gamot nag-work din siya sa katawan mo, sasabayan mo siya. So again, booster lang si GLP-1 at hindi po siya miracle drug. So ayan na guys, yung mga naging effect and yung results so far sa akin ng paggamit ng Ozempic. Gusto kong mas kumilos pa. So I will do my best. Kasi ito rin naman yung kailangan ko. Ako din naman yung magbe-benefit dito eh. Pag hindi ko ginawa to, ako rin yung mahihirapan kasi hindi ako gagaling sa mga sakit ko, especially sa weight loss na kailangan ko mag-lose ng weight para talagang hindi na lumaki yung mayoma ko at hindi na kumapal yung matas ko dahil yun talaga yung kailangan. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Kung meron pa kayong ibang mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba. And please, if you're not yet subscribed here to my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!